Ano sabi ho dito, bakit hindi maramdaman? Bakit hindi maramdaman ng batang Pasigueño? Ito pong 4 na bilyong budget ho sa health sector. Ang una po nating arangkada sa ating pong tatalakayin, ito pong City Hall budget ho, Andito na naman ho tayo, Pasig City naman ho dito. At syempre po, nais ko lamang din pong ikwento ho sa inyo, sino po ba itong charity foundation ho na bumibida ho dyan sa Pasig City? Ang tawag daw po nito ay St. Gerard Charity Foundation, Pero marami po ang nagsasabi na totoo po silang tumutulong. Sabi ko naman, baka ho paipa lamang ho, pabida Yun pong aking pong pananaw Kaya kung sino man itong St. Gerard Charity Foundation, bukas po ang aking palatuntunan para sa inyo. Na para ho ikwento ho ninyo kung totoo ba itong mga ginagawa ho niyong pagtulong sa mga tao. At kung sakali pong totoo ito, abay napakaganda ho nito. Dahil mabuti pa po itong Charity Foundation ng St. Gerard. Dahil nakapagbigay ho ng tulong sa mga Pasigueño, mga batang Pasigueño. Kaya sabi ho nila, mabuti pa po ang isa pong charity foundation sa ngalan po ng St. Gerard dahil po dumadayo sa mga dinimolish sa mga dinimolish ay nakarating pa po ito sa probinsya o sa lalawigan ng Rizal. Para humamigay ng tulong, tulong medikal, at iba't iba pang mga tulong, katulad ho ng financial na tulong. Kanila pong tinulungan, ito pong mga inirelocate o inilipat na sa malayong lugar. Sabi nga po ng ilan po nating mga kababayan na informal settlers o mga squatters pang tawag ho dito, pasintabi po mahal ko po kayo. Hindi daw po sila na ipagtanggol o hindi po daw sila na tulungan po ng kanila pong mayor ho ng lungsod. Hindi na tulungan, ibig sabihin po, hindi ho sila tinulungan na hindi po ma-demolish. Hindi po sila ma-relocate. Siyempre po, ang bawat syudad, ang kanila pong gusto ay umunlad at pagandahin ang syudad. Kanya lamang apektado po yung ating mga kababayan na matagal na dekada na nakatira dyan, sa lungsod ng Pasig. Okay, ito po sabi ho rito sa ating pong nakalap na impormasyon. At hawak-hawak natin ngayon na papilon. Ito papilon ho ito ayon po dito Mayor Bigo Soto. Magandang hapon sa iyo. Para sa iyo ito. Ating pasiglahin ang Pasig. Paano mapasigla ito? Diba? Sabi ho rito, Mayor, 4 na bilyon o 4 bilyon ang 2024 budget sa health sector. Kaganda nito. Totoo ba ito, Mayor Bigo Soto? Ako po'y nagtatanong lamang po Mayor Bigo Soto. Ang ating pong tinatalakay sa hapon na ito ay binabase po natin maging sa mga komento at mga boses ng mga batang Pasigueño. Kaya kung hindi ito totoo, Mayor, bukas po ang aking palatuntunan. Ito po ang aking programa, Huli Ka ni Jojo Sibial. Alam naman po siguro ninyo, Mayor, ang aming pong radio station, ang DWBL 1242 ay matagpuan po dito po sa Paragon Plaza Building. Corner, Reliance Street, EDSA, Mandaluyong City. Nandito po kami sa 9th floor. Okay. At subaybayan po ninyo atin po itong talakayin Ito pong sinasabi pong 4 billion ang 2024 budget ho ito sa health sector. Totoo ba ito? Kayo pong mga batang Pasigueño, naniniwala ba kayo? Nabigyan ba kayo ng tulong medikal? Nabigyan ba kayo ng libreng gamot? O mayroon ba kayong magandang hospital, maayos na hospital? Maayos na pasilidad ng hospital dyan po sa Pasig City. Salamat po sa inyo. Yun ang aking mga katanungan. Totoo ba itong 4 billion na budget ng 2024? Ngayon ito
Hindi to kahapon, hindi to nakarang taon. Ngayon ho itong taon na ito, 2024. January 1 hanggang December 31, 2024. Yan daw po ang budget, 4 billion. Totoo ba ito, Mayor Vico Soto? O baka milyon lamang ang budget ho dyan, kaya hindi mabigyan ng tulong hong medikal, maging libreng gamot ho. Kaya po ang ginawa po nitong mga tao, yung mga batang Pasiginio ho, kung alam po ninyo yung sinasabi po sa kanta na, tawag nito, kurakot to the left, kurakot to the right. Dito naman ho sa batang Pasiginio, sa mga taga-Pasig ho, may U-turn naman ho sila. Nakita ho ninyo, kompleto ho ito eh. Mayroong left, may right, pero may U-turn din ho, Kaya sabi po ng mga batang Pasiginio, ang Pasig po ay tinatawag pong U-turn. Galing ho, U-turn. Bakit ho natawag na U-turn? Kasi nga po sa halip po pupunta sila sa kanilang mayor ho, na si Mayor Vico Soto ng Pasig City, sila itutuloy na lamang ho dun sa mga iba pong mga charitable foundation. Katulad doon ng St. Gerard, sabi ho nila, sir, mas maganda ho doon. Pagpasok pa lamang ho namin doon, agad-agad naming makausap ang security guard nila. Then, papuntahin kami sa lobby at ituturo kung saan po kami dapat humingi ng tulong sa kanilang charity foundation. Yun totoo ba ito? Sige nga, mag-comment nga kayo, kayong mga batang Pasigenio, at lalo na po yung mga ibang lugar na nakakatanggap po ng tulong na galing po sa charity foundation. Ngayon naman po, dito naman po sa side naman po ni Mayor Vico Soto ng Pasig City, siya po ang punong lungsod ng lungsod ng Pasig ho. Kayo naman ho, magkomento naman kayo kung gaano katotoo na hindi po nagbibigay, o kung sakali nagbigay naman, kanino po siya nagbigay. Yun po ang atin pong pag-uusapan. Alam po ba ninyo, isa po sa matinding pangailangan, alam po ba ninyo ang bansang Pilipinas, bakit mahirap umunlad? Sabi nga po ni Senador Bongo, mayroon po tayong malasakit center. Ang ganda, di ba? Ang ganda pakinggan. Kaliwat kanan po na inaugurasyon. Ng mga iba't ibang malasakit centers sa buong Pilipinas. Pero anong ginawa ho? Sila po ay nagkaroon lamang ho ng center, kulang sa malasakit. Kita mo yan? Pero ho, minahal si Senador Bongo dahil sa kanyang proyektong Malasakit Center. Pero sa totoo lamang ho, marami pong tao ang nakipag-usap o humingi ng tulong sa akin. Kahapon ho, mayroon pong isang nanay ipinakita po ang kanya pong anak. Wala pa pong 1-year-old na anak niya. Nakaswero at mayroon pong sa oxygen po. Humihingi ng tulong medikal. Ang sabi ko naman, huwag kang mag-alala. Ngayon, pinadala natin ng konting halagang pera galing sa bulsa natin. Kaya nga hindi ako nahihiya na ako po'y nagsasalita rito in behalf of the City Mayor of Pasig City, dahil ako po'y nakapagbigay ng konting tulong. Konti lang barya-barya lang ito eh. Hindi ako katulad sa mga mayor ninyo. Mayor ng Quezon City, mayor ng Manila, mayor ng Maynila nagkagulo-gulo na rin sila eh. Marami na rin mga konsyal, city councilors nang nag-resign. Balik tayo sa Pasig. Bakit napunta tayo sa lungsod ng Maynila? Ganun eh. Sabi dito, bakit hindi maramdaman? Bakit hindi maramdaman ng batang Pasigenyo? Ito pong 4 na bilyong budget sa health sector. Grabe ito eh. Di ba mayroon tanggapan sa City Hall? Para sa mga humihingi ng tulong. Mayroon yan eh. Di ba? Kahit yung kanila pong City Health Office, di ba? Hindi lamang sa kayuhoy tawag nito. Kayuhoy maglilibot upang inspeksyonin yung mga kalagayan ng mga palengke, mga establishmento, kundi dapat din alamin ninyo kung ilan po o yung datos po ng mga mahihirap nating kababayan na nangangailangan ng tulong. City Health Office ng Pasig City. Dapat pumunta kayo sa inyo pong hospital. Alamin po ninyo
ipagtanong ninyo sa bawat hospital ng Pasig City na pampubliko ho, manage o govern po ng lungsod ng Pasig, ng LGU ng Pasig. Tingnan ho ninyo ang sitwasyon ng mga pasyente roon, kung ano po ang inyo pong masasabi. Sila na hong bahalang magsalita in my behalf. Diba? Kung sabihin kong walang kwenta, inutil, baka sabihin naman ninyo, ang galing mo naman. Diba? Kayo na hong magtanong. Pumunta ho kayo sa hospital ng Pasig. Nag-govern o manage po o under ho sa supervision ho ng LGU ng Pasig. Meron po bang ganon sa Pasig City? Katulad po sa Caloocan, meron po silang hospital. Manage po yan. Pinapatakbo po ng lungsod ng Caloocan. Ganon din ho sa Valenzuela. Ganon din ho sa Quezon City. Ganon din ho sa lungsod ng Maynila. Lalo na po sa Makati City ho. Ibang klase ho roon. Maging ho sa Mandaluyong meron, no? Meron, no? Tama, di ba? Meron. Lahat ho yan. Halos meron. Mas mabuti pa raw ho yung mga maliliit na lugar sa probinsya nakapagbigay ng sapat at tamang tulong. Sabi nga ho nila, nasa pagdala lamang ho yan kung sino po yung namuno at ang puso niya ho, naramdaman niya yung kahirapan ng mga tao, tsak hong makakatulong yan. Pero paano yung mayor mo, pinanganak na ho, na may gintong kutsara? Paano yung mayor mo, na hindi niya alam ang buhay po ng mga nasa informal settlers? Paano na po ang mayor mo, na hindi niya ramdam yung mga natulog ho sa kariton, sa bangketa ho? Hindi po niya ramdam ho yun. Kaya ang akala ho niya, easy lamang. Kaya nga ho, ang ginagawa ho ni Mayor Vico Soto, ngiti dito, ngiti doon, ngiti to the left, ngiti to the right, at U-turn ngiti ang ginagawa niya. Ito sabi ho dito ni Patas Balita, Mayor Vico Soto ng Pasig City, dapat mahirap muna bago tayo gumawa ng bagong gusali. Mabuti pa ito si Patas Balita, alam niya yung bagong gusali. Malayo ho ito nasa Bulacan ho ito, sa lalawigan ng Bulacan. So ibig sabihin, alam po niya yung issue po nitong ating tinatalakay. Noong nakaraang Sabado ho, ating tinalakay yung budget ho na 9.6 billion na gagawin hong Pasig City Hall campus. Di ba ho? Napag-usapan natin nung last Saturday. Ngayon naman po, itong budget ho sa health sector, sa kalusugan ho. Marami ho ito Alam po ba ninyo, napakarami po nating tatalakayin ho dyan sa Pasig City. Marami tayong pwedeng pag-usapan. Kaya nga ho, isa-isahin lamang ho natin, no? Baka ho kasi mabigla ho yung ating po mga kababayan, lalo na ho si Mayor. Kaya nga ho, ito hindi maramdaman, bakit hindi maramdaman ng mga batang Pasigenyo? At mukhang nilunok. Pati ako nabulunan ho rito Mukhang nilunok mo lahat ng sinabi mo nung una kang tumakbong mayor. Bakit ano bang sinabi nito? Nung tumakbong mayor ito, may sinasabi ito sa mga batang Pasigenyo at kanyang nabula. Nabula ho yung mga batang Pasigenyo. Ibinutohot, nanalo. Dahil ano ba sabi nila? Ano ba sabi nila, batang Pasigenyo? Ayaw ko ng korupsyon. Sabi ho niya ni Mayor Vico Soto, ayaw niya ng korupsyon. Pangalawa, paunlarin ko ang lungsod ng Pasig na hindi ginagawa ng nakaraang nakaupo. Yung Mayor Eusebio ang kanyang tinutukoy noon. Ang tanong, eto na ang tanong. Batang Pasigenyo, totoo bang napaunlad? Totoo bang natigil o na-stop ang korupsyon? Totoo naman daw, sabi ho nila. Sabi ho nila. Sabi ho nila, totoo naman daw na mayroon hong korupsyon. Sabi ho nila, totoo naman daw may korupsyon. Dito ho, sabi ho ni Mayor Vico Soto, yun po ang sabi ho niya. Sabi ho dito, sabi mo, nung siya ho'y tumakbong mayor, sabi mo, marami daw kang magagawa ang 10 billion. 10 billion ba ito? Paano ba ito? For education and healthcare. Kaya naman ho talaga 10 billion budget ho. Para sa edukasyon at healthcare, para sa kalusugan, edukasyon at kalusugan, magpartner ho yan Alam mo ninyo, ang pinaka-importante ho dito sa atin,
sa ating bansa ho. Trabaho, edukasyon at kalusugan. Kahit magbabaliktad yung tatlo, importante ho yan. Kailangan mag-tandem ho yan, magkasama yung tatlo. Pagka naging ganyan na ho, ang naging sitwasyon ho, maunlad na ho ang bansa natin. Ay ang problema, walang trabaho, kulang sa trabaho, maraming tambay. Pero mahirap din maging tambay. Di ba ho? Kasi sila po ang mata natin sa ating lipunan, yung mga tambay. Kaya palakpakan po natin, pasalamatan natin yung mga kababayan nating istambay. At syempre po, pangalawa, edukasyon. Dapat to libre ang edukasyon. Libre naman ho. Dapat to meron pong mga binibigay na gamit ng mga mag-aaral, uniforme, at sapatos at iba pa. Ay, ito balik ko tayo dito. Nung maupo na pinabayaan ng PCGH, ano ba ibig sabihin nito? Pasig City General Hospital. Totoo ba ito, mga batang Pasiginyo? Hoy, puntahan nga natin ito, Domer, puntahan natin ito, Kenneth, i-schedule mo nga, puntahan natin, bisitahin natin itong Pasig City General Hospital. Tingnan ho natin kung ano po ang sitwasyon ho doon. Kukuha po tayo ng ilang clips. Sana papasukin tayo. Ay baka pag nalaman ho nila na ito pong mga tao, staff ho ito ni Jojo Sibial, pumasok ho dyan. Hindi tayo makapasok. Wag ho kayo magpakilala, kailangan ho natin makita ang sitwasyon. Kapag nalaman ho natin na yung sitwasyon nila ay maayos naman, ibabalita nating maayos. Gusto ko, pareho lamang ho dito Gusto ko ho, pantay ho tayo sa ating pong pinag-uusapan.